Magandang gabi, Batangas. Narito ang mga balita sa Palakat Weekend News ngayong March 9, 2024. Iba't ibang kabuhayan package ang ipinagkaloob ng Department of Labor and Employment o DOLE Batangas sa pamilya ng mga kabataang residente ng lungsod sa ilalim ng kanilang Integrated Livelihood Program for Child Laborers kamakailan. Ang 27 beneficiaries ng nabanggit na programa ay ang mga kabataang edad 17 taong gulang pababa na natukoy ng DOLE na nagtatrabaho sa murang edad. Ilan sa mga ito ay nangingisda, nagtitinda, nasa construction at naghahakot ng basura. Ayon sa community facilitator ng DOLE Batangas na si Rica Ella Salazar, sa pamamagitan ng naturang programa, maiaalis na sa worst forms ng child labor ang mga bata. Ang livelihood assistance na ibinibigay aniya ay depende sa kakayahan ng mga bata upang mapalago nila ang kabuhayang kanilang natatanggap. Sila ay binigyan ng barbecue package, gulayan package, frozen food package, street food package, printing package, meriendahan package, bigasan package, at motor engine package. Lubos ang pasasalamat ng mga beneficiaries sa programang nabanggit na anila'y katuparan ng kanilang matagal ng pangarap at malaking tulong sa kabuhayan ng kanilang pamilya. Ang pagmumonitor sa mga beneficiaries buwan-buwan ay gagampanan ng Public Employment and Service Office o PESO Batangas City. Ginawang mas maalwan ng Commission on Elections o COMELEC ang pagpaparehistro para sa susunod na halalan sa pamamagitan ng kanilang Register Anywhere program. Sa pamamagitan ng naturang programa, ang isang individual na nagnanais magparehistro sa anumang lugar sa bansa ay papayagan sa mga itinalagang RAP booths. Kailangan lamang magpresenta ng valid ID o student ID at sabihin kung saang bayan at munisipalidad nais magparehistro. Ang biometrics ay gagawin sa booth saka ipadadala ng COMELEC sa bayan o munisipalidad ng botante. Tuwing araw ng Lunes lamang maaaring magparehistro sa kanilang tanggapan. Magtatapos ang RAP sa August 13 habang ang voter registration naman ay tatagal hanggang September 30 ngayong taon. May 235 na bikers sa lungsod ang lumahok sa pagsisimula ng pagdiriwang ng Women's Month ngayong Marso na tinaguriang padyak at serbisyo para kay Wana. Ito ay ginanap sa Plaza Mabini noong March 2. Narito ang report. Ang naturang gawain ay isang fundraising project ng Kalipunan ng Lahing Pilipina Federation, katuwang ang City Social Welfare and Development Office. Ang makakalap na pondo ay ipagkakaloob sa kanilang mga miyembrong higit na nangangailangan. Ayon kay CSWD Officer Yasmin Candava, mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga kababaihan, hindi lamang sa kanilang pamilya, gayon din sa kaunlaran ng pamayanan. Nagpaabot ng pasasalamat si Kalipi Federation President Seni Bagsit sa suporta ng pamahalang lungsod sa pangangalaga sa mga karapatan at kapakanan ng mga kababaihan. Bahagi rin ng programa ay ang Zumba na nilahukan ng mga miyembro ng women's group mula sa iba't ibang barangay. Ito ay isang paraan ng grupo upang maipromote ang physical fitness na daan upang makaiwas sa mga sakit at magkaroon ng healthy lifestyle. Ang tema ng pagdiriwang ay lipunang patas sa bagong Pilipinas, kakayahan ng kababaihan, patunayan. Kasama si Elmer Saraspe at Vanessa Villena, ito po si Liza Perez de los Reyes, nag-uulat para sa Palakat Weekend News. Magbabalik ang Palakat Weekend News makalipas ang ilang paalaala. Mahahalagang paalala upang maiwasan ang sunog. Siguraduhin gumagana ang fire alarms at sprinklers. Sanayin ang sarili at mga kasamahan sa evacuation plan at sumali sa mga fire drills. Isara ang LPG kapag hindi ginagamit. Ipasuri sa electrician ang koneksyon ng mga kuryente taon-taon. Tanggalin sa pagkakasaksak ang mga gamit matapos itong gamitin. Huwag pabayaan ang mga nakasinding kandila o sigarilyo. Turuan ang mga kabataan ukol sa pag-iwas sa sunog.
Alamin ang paggamit ng fire extinguisher, hilahin ang pin, itapat ang hose sa pinagmumulan ng apoy, diinan ang pindutan, at galawin ang hose na parang winawalis ang apoy. Ipinagbibigay alam sa lahat ng nakatanggap o makakatanggap ng mensahe mula sa Facebook account na gamit ang pangalan ni Mayor Beverly Rose D. Macuja at humihingi ng GCash account at mobile number na ito ay fake at walang kaugnayan sa punong lungsod. Si Mayor Beverly ay walang social media account at hindi kailanman hihingi ng pansariling pabor, lalo na ng financial assistance sa kanyang mga nasasakupan. Naipagbigay alam na ang kasong ito sa kinuukulan at sa kasalukuyan ay patuloy ang investigasyon upang malaman kung sino ang nasa likod ng modus na ito. Kung kayo ay nakatanggap ng ganitong mensahe, kaagad i-report sa Public Information Office o mag-message sa Palacat, Batangas City FB page. Maraming salamat po. Pinaigting ng City Health Office ang kampanya hinggil sa rabies sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga Information Education Campaign o IEC at pamimigay ng mga reading materials sa iba't ibang barangay sa lungsod bilang pagunita sa Rabies Awareness Month. Katuwang nila ang mga kawani ng City Veterinary Office sa pagtuturo ng responsible pet ownership. Nagbibigay naman ang CHO ng libreng bakuna sa mga nakagat na aso tuwing araw ng Lunes, Martes, Huwebes at Biyernes. Kung sakaling nasugatan o nakagat ng aso, hugasan agad ng sabon at malinis sa tubig ang sugat ng 10 minuto o higit pa. Binabawalan din na magpagamot sa tandok o albularyo at sa halip ay pumunta sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center upang magpabakuna ng anti-rabies o anti-tetanus kung kinakailangan. Ang mga asong nakakagat naman ay dapat itali o ikulong upang maobserbahan sa loob ng 14 na araw. Iwasan ding patayin sa anumang paraan ang nakakagat na aso o pusa. Kung mamamatay ito sa loob ng 14 na araw, ipaputol ang ulo sa veterinaryo, ilagay sa plastik at ibohol na maigi, lagyan ng yelo at dalhin sa City Veterinary Office. Mula sa ulat ni Rona Indaya Contreras, Vanessa April Villena, reporting para sa Palacat Weekend News. May 2,000 senior citizens sa lungsod ang tumanggap ng social pension sa ilalim ng adaptation program Local Social Pension for Indigent Senior Citizens ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO na ginanap sa Batangas City Sports Coliseum noong March 7. Ang detalye sa report ni Liza de los Reyes. Ang naturang programa ay ipatutupad ng pamahalang lungsod para sa mga senior citizens sa Batangas City na hindi nakakatanggap ng pensyon mula sa national government. Sila ay bibigyan ng kaparehong pensyon na 500 pesos kada buwan mula January 2024 at ipamamahagi tuwing ikatlong buwan. Ayon kay Mayor Beverly D. Macuja, sa pamamagitan ng local social pension, matutugunan ang kakulangan sa kapasidad ng mga nakatatanda na makabili ng pagkain at gamot dahil na rin sa patuloy na pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin. Naglaan ng kaukulang pondo si Mayor De Macuja upang maisakutuparan ito. Naging katuwang ng CSWD ang City Council for the Elderly sa pagtukoy ng mga beneficiaries. Patuloy ang mga nabanggit na tanggapan sa pagsasagawa ng survey at pag-verify ng records para sa karagdagang mga benepisaryo. Ayon naman kay Congressman Marby Marino,
handa silang tapatan kung sakaling magtaas ng halaga ng social pension ang pamahalaang nasyonal. Tiniyak din niya na marami pang mga nakalinyang programa at serbisyong pangkalusugan ang kanilang ipatutupad upang masiguro na ang bawat nakatatanda ay makatatanggap ng pangangalaga at suporta na nararapat para sa kanila. Ang pamamahagi ay pinangasiwaan ng City Treasurer's Office. Kasama si Elmer Sarazpe at Ivan Barsa, ito po si Liza Perez de Los Reyes, reporting para sa Palakat Weekend News. At yan ang kabuuan ng mga balitang tampok sa Palakat Weekend News ngayong gabi. Ako po si Rona Endaya Contreras. Magandang gabi at marami pong salamat sa inyong panunood.